Actually, nung Balahibong Pusa, doon ko lang na ano na, uy, okay pala. Kaya ko pala, kaya pala. Tsaka gusto naman ng mga tao. Yung mga iba nga lang nagtatanong talaga, ba't ka nagpa-sexy, ba't ka ganyan-ganyan. Tapos, matter of a good explanation lang. Okay naman. Will you pursue your singing pa? Yeah. Ang hirap lang kasi pag may pelikula, syempre puyat ka, lahat. Ang hirap kumanta. Di ba? Parang the next day, wala ka ng boses. Wala ka ng boses, di ba? Wala ka ng boses in the morning, kaya hindi ka makakanta masyado. Sample mo nga ako ngayon ng isang kanta. Oh my God! From Banyo Queen, ayan, from your soundtrack. Doon, ano lang ako, nag-rap ako, tapos walang masyadong kanta yung tell me more, tell me more. Yun lang yung part ko, ganyan. Yun lang kanta Pero mo doon. before that, yung launching ko, which is Huling Paghihintay, nag-revive ako doon ng ano, Ano yun? Fancy meeting you. Ay, oo nga, nasa Correct. soundtrack, nasa trailer yun. Yun. Napanood ko yun. Oo nga naman. So, ito bago na image. Ano bang kinonsider mo bago? Ano bang kinoconsider na isang artista bago siya mag-change ng image? At saka ikaw, how did you go about changing it? And did you think for a long time? Or was it just parang, I want this? Oo, gusto kong ganon. Hindi naman. Hirap din kasi like, it wasn't really the change of image eh. Parang nangyayari lang sa amin. Nag-offer sila ng Balahibong Pusa. When I read it and they told me there was bearing, sabi ko, I said no kaagad. Kasi parang, hindi ko kaya. Ganon. Feeling ko, wholesome ako. Ganon. Off the bat, hindi kaya. Ganon lang. Tapos, What made you decide to do it? after a few, I don't know, weeks lang yata yun, they called again and then sabi nila, parang they tried offering it to others yata. Actually, I wasn't the first choice yata. And then, tumawag sila, wala na daw talaga, kung pwede raw bang ako. Tapos, pinag-iisipan namin na mabuti. Viva naman has been very nice to me, ang dami binibigay na project. Sabi ko, sige, I'll do it for them. Total na, I just had to really make it sure na the people who were taking care of it are yung talagang maayos, hindi ako babastusin pagkatapos. Yun lang. Paano pinipare yung sarili mo? This is the first time you're going to do anything this sexy, no? I mean, iba yung sexy lang. Ito, you had to bear. How did you prepare mentally and physically para sa sitwasyon na, syempre, naligo ka. Syempre, nag-toothbrush, lahat. Nagpa-wax, lahat. Nagpa-wax ka lahat, oo. Para sa ganun, linis, syempre, everything, ganyan. Pero before that pa, when I said yes, nilagay ko na, kinondisyon ko na yung utak ko, pag dumating yung araw na yon, hindi ko iisipin. Ganon. Kasi parang feeling ko, the more na isipin ko, the more na it will get to me, tapos bigla na kakabahan. Baka mami, hindi mo magawa ng maganda. Yun, maging raw. So I treated it as like, one of the shooting days lang. Ganon lang. Eto, tanong ko, napaka-diverse ng looks ng mga na-link sa yung guys. Una si Red Sternberg. Ay, okay. Si Bojo. Tapos ngayon si Bernard. Ano ba yan? Iba-iba ba talaga ang taste mo? O confused lang? Or as you mature, nag-iiba ang gusto mo? Ano ba yun? Kasi sa akin, wala akong isang tipo lang ng lalaki. Kahit sabihin mong ideal man, wala akong maisagot. Diverse ang ano mo. Iba-iba. Ang akin kasi, hindi sa gusto kong mag-try ng iba-iba. It's just that, syempre, kung whoever comes along, malay mo yun yung napupusuan ko at the moment, ganyan. Minsan mag-click. Oo. Kasi importante, hindi yan sa looks or anything eh. Baka naman sa utak or minsan sa humor, like with Red. Pareho kaming funny, yung gano'n, tawa lang kami ng tawa, gano'n. Tapos with Bojo? With Bojo, during the time that he came, I needed someone na talaga na parang to love. Alam mo yung parang yung puso mo sobrang dami ng love na dapat mag-explode na siya. Kailangan mo na ng boyfriend. Yun. Si Bernard? Si Bernard, kinulit ako. Kulit na kulit pala si Bernard. Kulit niya, grabe.